Bakit nga ba kailangan pa nating gumawa ng mali para manatiling masaya ang puso? Dapat nga ba ang gawin ng isang bagay kahit alam nating hindi tama, mapagbigyan lang ang bugso ng ating mga damdamin? At bakit nga ba tinutukso-tukso tayo ng tadhana at pinipilit gumawa ng mali kung sa huli tayo rin naman ang huhusgahan at hindi naman ang tadhana ang sisisihin ng ating mga pinagagagawa? Atin pong tunghayan ang isang kwento ng isang lalaking hinamak ang lahat, sinaktan ng lahat ng mahal niya para lang makamtan ang isang pag-ibig na sa tingin niya ay tinadhana sa kanya, pero sa mata ng lipunan ay hindi sa kanya nakalaan. Tunghayan po natin ang kwento ni Mateo dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lagi na nating naririnig sa karamihan ang kasabihang masarap ang mga bagay na pinagbabawal. Pero bakit nga ba pinagtatagpo pa ng tadhana ang dalawang nilalang kung hindi naman sila nakakabuti sa isa't isa? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Una pa lang, nais ko pong malaman ninyo na maiintindihan ko kung ako ay inyong lalaitin, kukutsain at huhusgahan dahil sa isang bagay na aking ginawa na alam kong masama sa mata ng karamihan. Pero ano nga ba ang magagawa ng isang katulad ko kung kahit na pinilit ko namang iwasan ay pilit pa rin itong ipinaglalapit sa akin ng tadhana? Para po maintindihan ninyo ang mga matatalinghagang salitang aking tinuran, ay hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo ang aking sarili. Siyempre dahil nakakahiya at kahusga-husga sa paningin ng iba itong aking kwento, ay itatago ko po ang pagkakakilanlan naming lahat. Para naman kung may makakakilala man sa inyo o nakakaalam man sa inyo kung sino ang mga tao nitong aking kwento, ay hindi nyo malalaman at hindi nyo makukumpirma ang mga ito sapagkat magkaiba ang lugar at pangalan na aking babanggitin. Pero other than pangalan at lugar ay pareho po ang mga pangyayaring isasalaysay ko sa inyo ngayong araw. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mateo. Isang tao na pinaghirapan ng buhay para maging tahimik at maging masaya ang pamilya. Isang lalaking pinilit maging isang responsableng asawa at ama. 42 taong gulang na po ako. May asawa at meron ding 2 mga anak. Hindi masagana ang buhay namin pero masaya naman kung tutuusin. Hindi masagana pero hindi rin mahirap. Nasa middle class lang ang aming pamilya. May posisyon po ako sa aming barangay bilang barangay kagawad. Kilalang kilala ako ng komunidad. Bawat pagkakataon na may nangangailangan ng tulong ay laging sa bahay namin ang unang pinupuntahan ng aking mga kabaryo at kabarangay. Ako po kasi ang tipo ng taong handang mag-abot ng tulong hanggat aking makakaya. Kapag umuulan ng malakas at may baha, handa po akong sumuong sa baha makapagligtas lang ng buhay ng aking mga kabarangay. Minsan nga, Mama Mia, ay hinihikayat na nila ako na tumakbo bilang barangay chairman sa amin. Pero syempre, dahil kaibigan ko ang barangay chairman, ay hindi muna ako tumakbo. Nagkasya muna ako sa pagiging isang barangay kagawad. Ang totoo niyan
Unang pagkakataon pa lang na tumakbo ako sa barangay namin ay agad po akong nanalo at pangunahing kagawad pa ako. Ibig sabihin, ako po ang may pinakamalaking botong nakuha mula sa aking mga kabarangay kahit bago-bago ko pa lamang noon sa politika. Kung tutuusin, Mama Mia, nirerespeto po ako ng aking mga kabarangay. Sabi pa nila ay matulungin din daw ako. At lagi akong handang mag-abot ng kahit na anong tulong na hihingin sa akin. At bilang isang nirerespeto na figura sa barangay namin, ay lagi po akong naaanyayahang maging ninong sa mga binyag at kasal. Hindi ko naman hinihindian ang mga ito dahil naniniwala ako sa kasabihan na malas ang tumanggi kapag may nag-alok sa'yo na maging ninong ka ng binyag at kasal. Kahit na hindi ako mayaman, wala akong maraming pera, ay mayaman naman po ako sa respeto at paggalang ng lahat ng tao sa aking paligid. Pero Mama Mia, hindi ko alam na pagkatapos pala ng malaking paggalang na yon, ay masisira pala ang lahat ng yon dahil sa isang lihim na nabunyag kahit pilit ko man itong ikubli at tuluyang itago. Isang lihim na nagsimula nang tawagin niya akong ninong. Ngunit hindi bilang ama-amahan, kundi bilang lalaking tinititigan niya sa paraang bawal, sa paraang hindi dapat. At ako, kahit pilit ko pong iniwasan, ay hindi rin po ako nanalo sa tukso. Sa huli, hindi ko kinaya yung tukso at ako mismo ang bumigay. Alam kong naguguluhan na kayo sa mga nais kong iparating sa inyo. Itago na lang natin siya sa pangalang Liana. Si Liana po ay inaanak ko sa binyag, Mama Mia. Anak siya ng pinsan ng asawa kong si Brenda. Bata pa lamang ako noong siya ay bininyagan. Bagong kasal pa lang kami noon ng asawa ko nung inimbitahan ako ng kanyang pinsan at inalok na maging ninong ng kanyang anak. Dati kasi, Mama Mia, ay napaka-close ko agad sa pamilya ng aking napangasawa. Lahat po sila ay talagang botong-boto sa akin dahil napakagaling ko raw makisama. Agad akong inalok niya na maging ninong ng kanyang anak. Alam daw kasi niya na kung sakali mang may mangyari sa kanilang mag-asawang masama, ay hindi ko pababayaan ang aking inaanak. Siguro, Mama Mia, nasa edad 23 anyos pa lang ako noong kinuha niya ako bilang ninong ng anak nila. Siyempre, pati asawa ko ay ninang din. Kaya naman, naging maayos naman ang takbo ng aming buhay hanggang sa itong sina Brenda ay lumipat sa ibang lugar dahil doon naka-assign ang kaniyang asawa. Kahit na malayo ako sa piling ng inaanak ko ay lagi naman po akong nagpapadala ng regalo tuwing birthday niya at araw ng Pasko. Hindi ko po kinakalimutan ng obligasyon ko na yon. At dahil doon ay naging close pa rin ang asawa ko sa nanay ni Liana. Hanggang sa lumipas ang maraming taon. Nagkaroon na rin ako ng 2 anak at naging maayos na rin ang buhay namin at gaya nga ng nabanggit ko kanina ay naging barangay kagawad po ako sa amin. Hanggang sa isang araw ay tumawag sa asawa ko ang kanyang pinsan. Nagtatanong ito kung meron raw bang binibentang bahay na malapit lang sa amin o nasa aming barangay. Lilipat na raw kasi sila ulit sa lugar namin.
Dati kasi nung lumipat sila sa ibang lugar ay binenta nila ang bahay nila. Kaya ngayon naghahanap sila ng panibagong bahay na titirhan. Sakto naman noon, Mama Mia, na may pinarerentahang bahay na malapit lang sa amin. Hindi po ito binibenta pero pinarerentahan ng may-ari dahil nag-migrate na ang mga ito. Ayaw din nilang ibenta para raw may pang extra income ang kapatid nung may-ari na nasa Pilipinas lang. Kaibigan ko yung may-ari kaya madali ko po silang nakausap. Madaling nagkaroon ng close deal at nagkapirmahan sila ng 1 taong kontrata. 1 taon muna ang kontrata nila sa bahay na yon bilang taga-renta. Ako ang tumulong sa pinsan ng asawa ko para maging maayos ang kanilang paglipat. Mama Mia, dito ko rin nalaman na ang asawa pala ng pinsan ng asawa ko ay nilayasan sila at sumama ito sa ibang babae. Kaya naman naisipan ng kanyang pinsan na bumalik na lang sa lugar namin dahil wala naman siyang ibang kamag-anak doon sa lugar na kanilang pinuntahan. Wala na rin daw silbi kung manatili pa siya doon dahil hiwalay na rin daw sila ng kanyang asawa. Mama Mia, nung dumating sila ay gulat na gulat ako dahil ibang-iba na ang itsura ng inaanak ko. Dalagang-dalaga na siya ngayon. Kolehiyala na siya at napakatangkad din. Ako po ay 5'9". Siya naman ay 5'5". Nung dumating sila ay wala po siyang pag-aalinlangan na yumakap sa akin at sa asawa ko. "Hello Ninong, sa wakas nagkita ulit tayo," sabi niya habang walang pakundangan niya akong niyakap. Hindi niya alintana ang suot niya noon na napakaiksing short at nakasando lamang. "Mama Mia, alam ko pong mali. Alam ko pong maling pagnasaan ang aking inaanak pero hindi ko po magawang alisin noon sa isip ko ang pagkakadikit ng kanyang dibdib sa aking katawan. Wala namang mali siyang mga tao sa paligid namin. Siguro tanging ako lang ang nag-iisip noon ng mali siya." "Hello inaanak, dalagang-dalaga ka na." "Alangan Ninong, ang tagal na nating hindi nagkita. Alangan naman kung manatili ako maliit, di ba?" sabi niya at nginitian pa ako. Hindi ko alam kung ako lang pero pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay nang aakit ang mga tingin, pati na rin ang ngiti niya sa akin. Pilit ko yung iwinawaglit sa isipan ko. Pilit ko yung inilalayo sa aking utak. Tinulungan ko silang ayusin ang kanilang nilipatan. At nung naging maayos na ang lahat, ay umalis na kami ng asawa ko. Pero Mama Mia, itong aking asawa ay may nalalaman pang pa-welcome dinner para sa kanyang pinsan at sa inaanak namin. Inimbitahan niya ang mga ito na dun kumain sa aming bahay. Agad namang sumang-ayon ng mga ito. At nung dumating nga sila kinagabihan ay nakita ko na naman ang kaakit-akit na alindog ng aking inaanak. Tulad kanina ay napakaikling shorts pa rin ang suot niya. Pero kung kanina nakasando siya, ngayon ay naka-spaghetti strap naman na blouse. Nakalugay din ang kanyang mahabang buhok at napakabango din talaga niya. Ang totoo niya, nung dumating sila ay umaamoy ang kaniyang pabango sa buong kabahayan. At ang pabango na yon ay tila ba kaakit-akit para sa aking ilong. Bukod sa kaakit-akit niyang itsura at kaakit-akit din niyang pagngiti sa akin, ay talaga namang nahuhumaling din ako sa amoy ng kaniyang pabango. Habang kumakain kami sa mesa, Mama Mia, ay hindi pa sinasadyang mahulog noon ang tinidor ko. Nung pulutin ko yon, ay tumambad sa harapan ko ang napakakinis niyang legs. Dali-dali naman akong
umahon mula sa pagkakayuko ko dahil parang inaakit po ako ng mga legs na yon. Siyempre pinigilan ko po ang sarili ko, Mama Mia. Nakakahiya naman na matukso ako sa isang 18 anyos na dalaga. Tapos inaanak ko pa at anak pa talaga ng pinsan ng misis ko. Kaya naman inayos ko ang aking sarili. Pero habang kinakabahan ako noon at pinagpapawisan, nung tignan ko ang direksyon ni Liana ay ngumiti ito ng makahulugan. Di ko alam kung imagination ko lang yon o talagang ganun siya kung ngumiti sa akin. O baka naman ganun lang talaga siya at ako lang itong nagbibigay ng kung ano-anong kulay kahit sa ngiting iyon. Mama Mia, simula nga sa araw na yon ay hindi na pinapatahimik ni Liana ang utak ko. Aaminin ko po na masyado akong na-attract sa kanya. Minsan nga kahit natutulog ay napapanaginipan ko siya. At Mama Mia, aaminin ko pong mali. Pero minsan kapag magkaniig kami ng asawa ko, ay si Liana po ang nasa isip ko. Hindi po tama yun, alam ko, pero hindi ko magawang iwasan. Laging bumabalik sa palintataw ko ang kaakit-akit niyang itsura. Mama Mia, inisip ko noon na sana nakita ko na lang ang paglaki nitong si Liana. Siguro kung nakita at nakasama ko siya mula nung maliit pa siya, ay hindi ko siya pag-iisipan ng kung ano-ano. Pero syempre wala naman tayong magawa, 'di ba? Andito na 'to eh. Isang araw ay tinawagan ako ng pinsan ni Mrs. Sabi niya kung pwede ko raw siyang tulungan dun sa kanilang lababo dahil medyo bumara daw ito. Sabi ko sa kanya ay may pupunta doong tubero. Kaya lang, kung ano pang nangyari sa mundo, yung tubero, Mama Mia, ay biglang nagkaroon ng aksidente at hindi makakapunta doon. Nakiusap ang pinsan ni Mrs. na puntahan ko raw dahil namumroblema daw talaga sila. Kaso Mama Mia, sakto naman na ang libre ko lamang oras ay wala pa doon ang pinsan ni Mrs. Kasi may trabaho itong inaasikaso. Meron kasi itong negosyo na gulayan sa may palengke. Pinuntahan ko siya sa palengke at sinabi kong pupunta na ako sa bahay nila. Binigyan naman niya ako ng susi. Buti naman at walang ibang tao doon, sabi ko sa aking sarili. Sigurado ka ba na ako lang ang pupunta doon? Oo, ikaw na, Matt, kasi kailangan na talagang maayos yung lababo na yun eh. Paano ako makapaghugas ng mga pinggan ng maayos? Please, uuwi na lang ako agad pagkatapos ko dito. Kaya naman kinuha ko na yung inaabot niyang susi at nagmotor na lang ako papunta sa bahay nila. Mama Mia, nung nasa bahay na nila ako ay sinimulan ko ng ayusin yung bara ng kanilang lababo. Meron po akong alam sa pagtutubero. Actually, siguro nga masasabi mong jack of all trades ako, Mama Mia. Ang dami kong alam lalo na sa mga gawaing bahay. Pagkukumpuni ng kung ano-ano, pati nga pagiging electrician sa mga appliances ay alam ko rin kung paano gawin. Pero habang inaayos ko po yung lababo nila ay nakita ko pong napakalaking trabaho din pala yun. At dahil ayokong mabasa ang suot-suot kong damit at iniisip ko noon na mag-isa lang naman ako sa bahay na yon, ay tsaka ko hinubad ang aking pang-itaas. At sinimulan ko ng ayusin ang bara ng kanilang lababo. Sumisipol-sipol pa ako noon habang ginagawa ko ang trabahong yon. Hanggang sa bigla na lang may nagsalita. Hi Ninong! Bati ni Liana sa akin at ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Nung pagmasdan ko siya, Mama Mia, ay nahumaling at naakit na naman ako sa suot niya.
Nakasuot siya ng hapit na t-shirt at napakaikling shorts ulit. Wala bang ibang damit itong inaanak ko? Lagi ba talagang maiikling shorts ang susuotin niya? Hindi ko alam, Mama Mia, kung ganun ba talaga siya manamit o sadyang sinasadya niya na ipakita sa akin na hindi na siya bata at dalaga na siya. Nung napagmasdan ko ang kanyang itsura ay pilit kong inaalis ang aking paningin sa kanya. Pilit po akong nag-focus noon sa ginagawa ko sa kanilang lababo. Pilit akong umiiwas, Mama Mia. Nilalabanan ko po ang tukso. Kahit na totoo ang iniisip ko na baka nga inaakit ako nitong aking inaanak, ay alam ko naman, Mama Mia, na ako ang mas nakakatanda. Kaya ako dapat itong mas umiiwas. Ako ang mas nakakaalam, kaya ako dapat ang lumalayo. Ako dapat ang nagtuturo sa kanya ng tamang asal bilang pangalawa niyang magulang. Pero Mama Mia, hindi ko alam na ang paglaban mo pala sa tukso ay bibigay din pala. Habang lumilipas kasi ang panahon, ay nararamdaman ko pong parang lalong humihina ang lakas ko para labanan ang tuksong dala sa akin ng aking inaanak. Nagsimula po ang lahat, Mama Mia. Isang gabi, nagkaroon ng kasiyahan sa bahay nila. Birthday ng pinsan ng misis ko o ng nanay ni Liana. Ako naman, bilang ako ay asawa ng pinsan niya, ay imbitado ako. Imbitado nga ang iba pa naming mga kapitbahay, pati na rin ang buong pamilya ko. Dumating ako para makisalo. Yung aking asawa, dahil may trabaho po ito, ay hindi nakarating. Panggabi po kasi siya sa mga panahon na yon. Ang akin namang mga anak ay may kanya-kanya na ring mga buhay at hindi rin makakapunta doon sa bahay ni Liana. Nakisalo ako at nakakahiya naman kung uuwi ako kaagad wala namang ibang representative para sa pamilya namin. Tapos halos kakilala ko lang din ang mga bisitang nandoon dahil nandun din ang iba kong mga kumpare at syempre iba na ring mga kagawad ng barangay. Nagkaroon ng kainan at syempre inuman at maraming kwentuhan at kasiyahan. Hindi ko na namalayan, Mama Mia, na nalasing na pala ako ng konti dahil napaparami na pala ang mga ininom ko nung gabing yon. Magkasama kami noon ng mga kaibigan ko. Pero sila, dahil nandun ang kanilang mga asawa, ay unti-unti na rin silang umaalis pagsapit ng 9:00 ng gabi. Konti na lang kaming naiwan at nakisalo na sa amin doon si Liana. Siyempre, pati na rin ang nanay niya. Si Liana ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa at magkaharap kaming dalawa. Nakikita ko po na panay ang pagsulyap-sulyap niya sa akin. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako o maaasiwa sa kanyang ginagawa. Hanggang sa isang tanong ang kaniyang tinanong sa akin habang inaabot niya sa akin ang baso. Nung mga panahon na yon ay umuwi na rin kasi ang tumatagay sa amin kaya pumalit doon si Liana. Lasing ka na ba, Ninong? Tanong niya habang inaabot yung baso sa akin. Medyo. Ikaw, hindi ba di ka pa pwedeng uminom? Ninong, pwede naman akong uminom kung sa'yo lang ako iinom. Sabi niya at lumingalinga pa talaga ako sa paligid ko sa takot ko na baka may nakarinig sa kanya. Doon ko napansin na wala na pala kaming ibang mga kasama. Nagpaalam na pala yung iba kong mga kaibigan at inihatid pala ito ng nanay ni Liana sa labas. Kaya naiwan na lang kaming dalawa dun sa mesa.
Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may ibang ibig sabihin si Liana sa mga tinuran niya noon. Parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko matapos kong marinig ang mga pang-aakit na salitang yon mula sa aking inaanak. Hindi ako halos noon makatingin ng diretso sa kanya. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pilit ko noong kinakalma ang sarili ko. Kalmahin mo ang sarili mo, Mateo. Inaanak mo yan. Paalala ko noon sa aking sarili. Nung medyo kumalma na ako ay siya namang pagbalik ng nanay ni Liana sa amin. Oh, pare, Mateo, mauna na ako sa taas ha. Medyo nahihilo na rin kasi ako eh. Isa pa, may kailangan pa akong gawin bukas. Maaga pa ako sa palengke. O sige mare, mauuna na rin ako maya-maya lang. Ubusin ko na lang tong natira dito sa bote, sabi ko. Kung Liana, sikasuhin mo ang ninong mo ha. Tapos ikaw na rin ang mag-lock ng pinto at gate. Opo, Nay. Sagot naman ni Liana at ngumiti ng pagkatamis-tamis sa nanay niya. Patuloy kaming noon na nag-iinuman ni Liana kung ano-ano ng mga tinatanong niya sa akin. Tinanong niya ako tungkol sa kung paano kami nagkakilala ng tiyahin niya na pinsan ng kanyang nanay. Kwento ko naman sa kanya ang love story namin ng kanyang ninang/tiyahin. Tawang-tawa naman si Liana, Mama Mia, at hindi namin namalayan na nauubos na pala ang aming iniinom. Hindi ko rin namamalayan na lumapit na pala sa akin si Liana. Magkatabi na pala kami sa upuan. Napansin ko na lamang yun nung masagi ng braso niya ang kamay ko. Mainit. Napakainit ng kamay niya. Napakainit ng braso niya. Parang sumisiwang doon o sumisingaw doon ang init ng bulkan. Napatingin ako sa kanya bigla nung magkadikit ang aming mga balat. Natahimik kaming pareho, titig na titig sa mga mata ng bawat isa. Kahit na medyo lasing na ako noon ay tandang-tanda ko pa po ang lahat, Mama Mia. Napakatahimik ng paligid. Medyo madilim na rin dahil pinatay na ng nanay ni Liana ang ilaw sa loob ng sala nila. Nasa labas kami noon ng kanilang bahay pero hindi naman sa labas ng gate. Mataas din ang bakod nila at mataas din ang gate kaya naman kung ano man ang gagawin namin ay walang makakakita mula sa labas. At ang nanay ni Liana ay nasa taas na at natutulog na. Mama Mia, hindi ko alam pero nakakatakot ang tensyon na nararamdaman ko sa pagitan naming dalawa ni Liana noon. Ang tindi ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa naunang magsalita si Liana. Ninong, matagal na kitang gustong kausapin. Sabi niya sa akin sa pabulong na paraan na para bang nang-aakit. Hindi ako makapagsalita, titig na titig pa rin ako sa kanya. Nagpatuloy siya sa kanyang sasabihin. Ninong, hindi mo ba nararamdaman to? Sabi niya sa akin at naramdaman ko na lang bigla ang paghawak niya sa braso ko. Mainit, mahigpit. Liana, tigil mo yan. Hindi tama to. Hindi ko pa natapos ang sasabihin ko ay hinalikan na niya ako sa labi. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay parang pumuputok po ang mga ilaw sa buong paligid. Ang tagal ko nang hindi naramdaman ang sensasyon na yon. Siguro dahil komportableng-komportable na ako sa asawa ko at siguro dahil sa tagal naming dalawa ay hindi ko na nararamdaman ang ganoong uri ng sensasyon. Hindi nga tama.
Pero totoo naman ang nararamdaman natin, di ba? Sabi ni Liana nung matapos ang halikan naming dalawa. Mama Mia, para pa rin akong tuod noon na titig pa rin sa kanya. Ano ba, Ninong? Ayaw mo ba? Tanong niya sa akin at akmang aalis na. Parang may sariling utak ang mga kamay ko noon nang bigla siyang hinawakan at hinila palapit sa akin. Pagkatapos ang kaliwang kamay ko ay inihawak ko sa likod ng leeg niya at saka siya siniil ng halik. Mabilis, mapusok. Ang halik na yon ay lumalim ng lumalim, Mama Mia. Napakalalim na hindi ko na mapigilan. Sa sobrang halikan naming dalawa ay biglang nahulog yung isang baso at nabasag sa sahig. Noon ako parang natauhan. At tatayo na ako pero pinigilan niya ako. Tapos binulungan niya ako. Doon tayo sa kwarto ko, Ninong. Sabi niya at dahan-dahan niya akong hinila patayo. Ako naman nung mga panahon na yon ay parang nawalan ng lakas. Para po akong naging papel, Mama Mia. Naging papel na para bang sunod-sunuran na lang sa kahit saan niya ako gustong pumunta. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na sumara ang kanyang pintuan sa likod ko. Ang pintuan ng kanyang kwarto. Kung nasa taas ang kwarto ng nanay ni Liana, ang kwarto naman niya ay nasa baba. 2 kwarto po ang nasa itaas pero yung isa ay ginawa pong parang storage room o bodega ng ilan nilang mga gamit. Nung lumapat na nga ang likuran ko sa likod ng pintuan ng kwarto ni Liana, ay agad niya ulit akong sinunggaban ng halik. At sa gabing yon, Mama Mia, sa malamig na gabing yon ay isang mainit na tagpo ang nangyari sa amin sa pagitan ng aking inaanak. Oo, may nangyari sa amin ni Liana sa gabing yon, Mama Mia. At matapos na may nangyari sa amin, ay agad akong tumayo at saka nagbihis. Inihatid naman ako ni Liana sa labas pero bago pa ako makalabas ng gate, ay hinila niya ulit ako at hinalikan. Mama Mia, mula noon ay nagkaroon na kami ng lihim ni Liana. Isang lihim na alam naming mae-eskandalo ang lahat. Isang lihim na alam naming hindi dapat malaman ng kahit na sino. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon ng ina-anak ko. Sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila, ay lumalapit siya ng palihim sa akin. Mga palihim na himasan at halikan sa likod ng mga pinto o kahoy o kahit na anong makakatago sa aming dalawa. Gumagawa po siya ng paraan para masolo niya ako. Pumupunta din siya sa bahay namin. Minsan doon sila nakikikain. Minsan nga, Mama Mia, habang nandoon ang pamilya ko pati na ang nanay niya, ay bigla na lang akong sinundan ni Liana sa kusina. Hinampas niya ang puwet ko. Nung lumingon ako ay agad niya akong siniil ng halik. Muntik pa nga kaming mahuli noon ang panganay kong anak, buti at bigla kaming naglayo nung marinig namin ang mga footsteps niya na papalapit na sa amin. Hindi rin kami nakontento ni Liana sa panakaw naming mga moments dalawa sa kanilang bahay o sa bahay namin. Nagkikita na rin kaming dalawa sa mga motel sa labas ng bayan. Sa malayo sa lugar namin. Palihim na rin ako noon na pumupunta sa kanya tuwing mag-isa lamang siya sa bahay. Kung ano-ano din ang sinisira ni Liana sa bahay nila para makahingi kunwari ng tulong ko at para wag magduda ang kanyang ina kung bakit pinapapunta niya ako doon sa kanilang bahay.
Siyempre, Mama Mia, dahil malaki ang tiwala sa akin ng mga kabarangay ko at nirerespeto nila ako, ay wala po silang pagdududa sa kung anuman ang namamagitan sa aming dalawa ni Liana. Ganun lang, palihim lang kaming dalawa. Nagkikita kami sa mga motel. Hindi namin binibigay ang aming tunay na pangalan sa tuwing nag-check-in kami. Tapos sinisigurado naming tinatapon namin ang lahat ng ebidensya, resibo at kung ano-ano pa. Walang ebidensya at walang nakakaalam, pero may apoy na hindi namin kayang itago. Apoy, Mama Mia, na kami lang ang nakakaramdam. Apoy na nakakapaso pero napakasarap din naman. Tuwing hawak ko ang bewang niya ay nakakalimutan ko ang lahat. Nakakalimutan ko ang edad na pagitan naming dalawa. Nakakalimutan ko ang relasyon na meron kami bilang magninong. At lalong nakakalimutan ko ang pamilya ko. Nakakalimutan ko ang mga matang nakamasid sa amin at ang mundong handang husgahan kaming dalawa. Minsan, Mama Mia, nung natapos kaming magniig ni Liana at magkayakap kami sa loob ng isang motel, ay naitanong ko sa kanya, Liana, bakit ako ang gusto mo? Dahil ikaw lang ang lalaking hindi nagpapanggap. At aaminin mo, Ninong, ako lang din naman ang babaeng hindi mo kayang iwasan, di ba? Sabi niya sa akin at ngumiti pa talaga at marahan na tumawa. Totoo. Ewan ko nga bakit hindi kita kayang iwasan eh. Ewan ko kung bakit hindi ko kayang pigilan ang apoy na nararamdaman ko sa tuwing naglalapit ang mga katawan natin sa isa't isa. Mama Mia, pilit naming itinatago ang namamagitan sa aming dalawa ni Liana. Pilit naming pinipigilan ang sarili naming maglapit sa tuwing nasa bahay nila kami o sa bahay namin o kapag may ibang mga taong pwedeng makakita at makapansin ng aming mga ginagawa. Pero Mama Mia, sadyang kapag mas lalong lumalalim ang namamagitan sa inyo, ay parang mas lalo po kayong makakampante. Sadyang kapag mas tumatagal kayong dalawa, ay mas lalong parang nalilimutan nyo na pwedeng merong makapansin ng kakaiba ninyong ikinikilos. Mama Mia, isang araw ay nasa labas kami ng isang convenience store. Katatapos lang namin noong bumili ng gagamitin naming proteksyon para sa aming dalawa. Alam niyo na kung ano yon, yung plastic na nakapakete. Siyempre, kahit na matindi ang nararamdaman ko kay Liana, ay ayoko naman siyang buntisin, Mama Mia. Ayokong tuluyang sirain ang kinabukasan niya at ayokong yun pa ang maging dahilan para maiskandalo kaming dalawa. Kaya as much as possible ay gumagawa kami ng mga proteksyon para hindi mangyari yon. At nung araw nga na yun, bago kami pupuntang motel, ay sumaglit muna kami sa convenience store para bumili. Buti nga at sa labas na kami nung may nakakita sa aming isang kakilala ko sa barangay na papasok sa loob ng convenience store na yon. Paano kung dun niya ako nakita sa loob at namimili ng kondom? Alam ko maiiskandalo na kapag yun ang nakita niya. Buti na lang at ang nakita niya ay nasa labas pa kami noon sa convenience store. Oh, paring Matt, anong ginagawa mo dito? Oh, andito pala inaanak mo. Oo, kasi, bumili muna kami ng candy, pauwi na rin kami, nagkita kami dyan sa tapat ng school nila. Sabi ko, ganun ba? Pwede bang makisabay sa inyo? Meron kasi akong isang maliit na sasakyan, Mama Mia.
Alam mo ba na nung naging kami ni Liana ay pinatint ko talaga ang sasakyan na yon para hindi kami makita sa loob at walang makapagsumbong kahit kanino? Siyempre, sa gabing yun ay hindi natuloy ang balak namin ni Liana na pumasok sa isang motel. Alangan naman kung tatanggihan ko yung kakilala ko, Mama Mia. Eh di magdududa yun, di ba? Kaya umuwi na lang kaming diretsyo at hindi natuloy ang plano naming mag-motel sa gabing yun. Siyempre kasama namin yung kakilala ko. Una naming inihatid yung kakilala ko dahil mas nauuna ang bahay nila. Noong makaalis na ito sa sasakyan ay tsaka sumimangot si Liana. Alam kong nangihinayang siya sa gabing yun dahil may balak pa naman kaming subukan ng mga bagay-bagay. Sa susunod na lang, alangan namang magpahuli tayo, di ba? Naka-ready na ako eh. Tignan mo nga tong suot ko, oh. Sabi niya, tsaka inalis ang kanyang palda at pinakita sa akin ang lace niyang panty na nakakaakit naman talaga. Huwag ka naman ganyan. Huwag mo naman akong pag-initin dito at baka kung saan tayo mapunta. Noong makarating kami sa bahay nila bago pa siya bumaba ay nagmomol muna kami. Nung makababa na siya ay umalis na rin ako at umuwi sa aming bahay. Mama Mia, init na init ako noon dahil sa pagmumomol namin ni Liana, kaya ang napagdiskitahan ko ay ang asawa ko. Gulat na gulat pa ang asawa ko kung bakit game na game ako sa gabing yon. Hindi niya alam na habang may nangyayari sa amin ay si Liana ang naiisip ko at ang mga pwede naming ginagawa sana sa loob ng motel kung natuloy kami sa gabing yon. Kinabukasan, Mama Mia, naliligo ako. Nung biglang kumatok ang asawa ko sa akin sa banyo. Mateo, bilisan mo dyan. Sabi niya sa isang matapang na boses. Parang galit ata, sabi ko sa sarili ko. Hindi pa ata nakontento sa ginawa namin kagabi. Ngunit paglabas ko, Mama Mia, ay halos mawalan ng dugo ang mukha ko nung nakita kong hawak-hawak niya ang kondom na binili namin ni Liana. Buti na lang at wala na noong mga panahon na yon ang mga anak ko at nakapasok na sa paaralan. Ipaliwanag mo nga ito, bakit ka may ganito ha? Tanong niya sa akin. Agad na naglakbay ang utak ko at naghahanap sa kung ano ang pwede kong maging palusot sa kanya para wag niya akong pagdudahan, Mama Mia. Ano yan, Mal? Ano yan? Binili yan ng kumpare ko eh. Pinabili niya sa akin. Hindi ko pala naibigay sa kanya. Ano? At sino namang kumpare yon, ha? Si kumparing Vince. Sabi ko. Wala akong ibang naisip, Mama Mia, kundi si kumparing Vince. Si kumparing Vince kasi ay medyo chick boy po. Kilalang kilala po siya sa amin na chick boy at ang asawa naman niya ay kilalang martir dahil hindi siya magawang iwan. Ikaw! Lagi ka nang sumasama dyan kay paring Vince ha? Baka mahawa ka sa pagiging chick boy niya. Sabi ng asawa ko na bigla itong kumalma. Nakahinga ako ng maluwag noon pero syempre hindi ko pinakita at pinarinig sa kanya ang paghinga ko. Dahil alam ko, matalino ang asawa ko at alam kong madali lang niyang mahuhuli ang mga kilos ko. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko na lang na hindi naman kami laging magkasama ni paring Vince. Ako na magbibigay sa kanya nito, sabi ng asawa ko. De, ako na. Baka pagtripan ka pa nun eh. Sa bagay. Mama Mia, natakot talaga ako noong sinabi niya na siya na ang magbibigay noong kondom kay paring Vince. Walang kaalam-alam noon si paring Vince na ginagawa ko na siyang alibay sa asawa ko. Pagkatapos kong maligo at mag-almusal ay nagpaalam na ako kay Mrs. at pumunta muna ako kay paring Vince.
Oh, paring Mat, ba't ka na parito? Ano eh? Sabi ko na kumakamot pa sa ulo ko at hindi malaman kung paano ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Mama Mia, kahit kailan kasi sa buhay ko ay hindi pa ako gumawa ng kabulastugan na ganon. First time po yun. Hindi ako kilala ng mga tao na ganon kaya nga mas lalong malaki ang kanilang tiwala at respeto sa akin. Inisip ko si paring Vince to. Gawain niya to kaya maiintindihan niya, sabi ko sa sarili ko. Kaya naman Mama Mia, pinakita ko sa kanya ang pakete ng kondom. Oh, ba't mo ako binibigyan yan? Pare, wag mong sabihin trip mo ako ha. Pare, kahit chick boy to, hindi ako pumapatol sa kapwa lalaki. Sabi niya na tumatawa. Baliw, hindi ito ganun. Ano ba yan kasi? Huwag mong sabihin pare. Sabi niya at tumawa ng malakas. Alam kong gets niya na Mama Mia ang ibig kong sabihin. Alam kong alam na niya. Pare, huwag mong sabihin may ginagawa kang kalokohan sa likod ni Mare ha. Pare, pasensya ka na, sinubukan ko lang naman eh. Pero wala namang nangyari. Wala namang kakaiba. Ano lang, subok lang kumbaga. Kaya lang hindi natuloy eh. Pagsisinungaling ko pa sa kanya. Oo, Mama Mia. Kahit na si paring Vince yun, kahit na medyo maloko din yun pagdating sa mga babae, ay hindi pa rin ako nagtitiwala sa kanya. Sigurado ka bang walang nangyari? Sino ba yung babae pare ha? Tanong pa niya. Sinabi ko na dati kong kaklase na nakita ko ulit. Pero hindi natuloy. Naku pare, sana tinuloy mo. Pare naman, alam mo namang loyal ako kay misis. Loyal ka dyan? Lokohin mo lelang mo. Naisip mo na nga yan eh. Tapos sasabihin mong loyal ka. Pare, tayong mga lalaki, alam ko pare-pareho lang ang likaw ng mga bituka natin. Di mo kailangang magsinungaling sa akin. Oh, bakit mo pinapakita sa akin yan ngayon? Kasi pare, ginawa kasi kitang alibay kay misis. Napatawa siya at napamura at the same time Mama Mia. Talagang ginamit mo pa ako ha? Sorry pare. Wala na kasi akong ibang maisip eh. Well, naiintindihan ko naman. Huwag kang mag-alala, walang kaso yun. Ano sinabi mo? Na sa akin yan? Oo eh. Sinabi ko na inutusan mo ako. Okay, sige. Dahil dyan, akin na lang yan. Sabi niya at kinuha nga yung kondom. Hindi na rin ako tumutol, Mama Mia. Naging maluwag sa pakiramdam ko dahil hindi kami nahuli. Sa isip-isip ko noon, talagang hindi siguro kami mahuhuli basta't mag-iingat lang kaming dalawa. Kaya lang Mama Mia, isang araw, nagkaroon noon ng lagnat si Liana. Tinext niya ako at sabi niya hindi raw siya pumasok sa school dahil mataas daw ang lagnat niya. Sabi naman niya, pabili raw ako ng gamot niya at pagkain. Sabi ko naman baka magtaka ang nanay niya kung bakit ako ang una niyang tinext. Kaya ang ginawa niya ay nag-text siya sa nanay niya na magpapabili siya ng pagkain at gamot ASAP. Sinakto ko naman noon Mama Mia na pumunta ako ng palengke para may alibay ako. Sabi ko kay Liana, tsaka na siya magte-text kapag nandun na ako. At kapag nandun na nga ako ay binigyan ko na siya ng hudyat na mag-text na sa nanay niya. Agad namang nag-text si Liana kaya nakita ko na kumunot ang noo ng nanay niya nung nabasa ang text nito. O, ano Mare, may problema ba? Kunwari kong tanong na parang hindi ko alam kung anong binabasa niya. Si Liana kasi, may sakit daw. Mataas na mataas ang lagnat, nagpapabili ng pagkain at gamot. ASAP daw. Naku, paano yan? Paano tong tindahan mo? Yun na nga eh,
Sasara ko na lang kaya? Naku, wag na Mare. Wala naman na akong ibang gagawin sa barangay eh. Natapos ko naman na ang mga gagawin ko kaya ako na lang ang pupunta sa inaanak ko. Sabi ko Mama Mia na pilit kinakalmahan ang pagkakasabi noon. Sigurado ka ba pare? Oo, sigurado ako. Sabi ko. Agad akong umalis doon para bumili ng gamot at syempre pagkain. Mama Mia, nung dumating ako ay pinainom ko agad ng gamot si Liana at syempre inalagaan ko siya. Pero kung mainit ang kanyang katawan dahil sa lagnat, ay mas mainit naman ang nararamdaman namin sa isa't isa. Mag-iisang linggo na rin kasi kami noong hindi nakakapag-motel dahil nabisi po ako sa barangay at marami pong ginagawa at saka mga sessions. Kaya hindi na namin napigilan ang init namin sa isa't isa. Nung magdikit na ang mga katawan namin ay agad na kaming naghalikan. Wala na kaming sinayang pa na pagkakataon dahil ang buong akala namin ay kaming dalawa lang ang nasa loob ng bahay nila. Mama Mia, hindi nga kami nagsara ng pintuan ng kaniyang kwarto. Hubot-hubad na kami noon. Nakapatong na sa akin noon si Liana at para siyang walang lagnat na enjoy pa sa kanyang ginagawa. Umuungol pa kaming dalawa at pumipikit-pikit nang biglang may sumigaw. Liana! Sabay kaming napalingon sa pintuan ng kanyang kwarto. Wala na. Huling-huli kami sa akto ng nanay niya, Mama Mia. Magkapatong at magkahugpong ang mga pribadong parte ng aming katawan. Mama Mia, nawala bigla ang excitement na kanina ay nararamdaman ko. Nawala bigla ang init ng katawan ko at para po akong binuhusan ng maraming yelo. Agad na hinila ni Liana ang kumot at itinakip yun sa katawan naming dalawa. Agad kaming sinugod ng nanay niya at hinila nito ang buhok ni Liana at ako naman ang pinagdiskitahan at pinagsusuntok-suntok at sinasampal. Nagkaroon ng malaking eskandalo noon sa pamilya nila. Sumisigaw na kasi noon ang nanay ni Liana. May ilan na ring pumunta doon na mga kapitbahay kaya kumalat ng mabilis sa aming barangay ang eskandalong nangyari. Dumating din ang asawa ko, Mama Mia, dahil tinawagan siya ng isa naming kapitbahay na kaibigan niya. Galit na galit siya at pinagsasampal niya ako nung umuwi kami ng bahay. Umiiyak siya at sinisigawan ako. Wala siyang pakialam, Mama Mia, kung marinig man kami ng ibang mga kapitbahay dahil alam na rin ng buong barangay ang mga nangyari. Wala na ring silbi kung itatago pa namin yon. Napakababoy mo, Mateo. At anak pa talaga ng pinsan ko. Mateo, inaanak mo yun. Parang panganay mo ng anak si Liana. Ano mo nagawa yun? Walang mga salitang lumalabas sa bibig ko, Mama Mia. Hindi ko magawang ipagtanggol noon ang sarili ko dahil alam kong mali. Wala akong ibang masabi. Hindi ko pwedeng sabihin noon na natukso lang ako dahil hindi po yun totoo. Hindi totoong natukso lang ako ni Liana. Hindi ko masabing tinukso lang at inakit lang niya ako dahil totoo ang nararamdaman ko para sa inaanak ko, Mama Mia. Alam kong isusumpa ninyo ako ngayon sa mga naririnig nyo. Pero totoong minahal ko po si Liana. Totoo ang nararamdaman ko sa kanya. Napakalaking eskandalo ang nangyari sa amin. Malaking eskandalo na pati mga anak ko ay naapektuhan.
Kaya naman Mama Mia, pinili ko pong lumayo. Hindi para sa akin, kundi para kay Liana at para sa pamilya ko at mga anak ko. Para hindi na siya husgahan ng karamihan. Dahil hindi siya karapat-dapat na husgahan dahil napakabuti niya. Hindi dapat hinuhusgahan ng madla ang babaeng mahal ko. Lumipat kami ng ibang bayan, Mama Mia, kasama ang aking pamilya. Nagtrabaho ako sa ibang lugar. Pero hindi nakalimutan ng asawa ko ang mga nangyari. Lagi po kaming nag-aaway at hindi na po kami magkasundo. Hindi na po kami nagsasama sa iisang kwarto dahil paulit-ulit niyang sinasabi na nandidiri siya sa akin. Nandidiri siya sa mga nagawa ko. Ang mga anak ko naman, Mama Mia, simula nung malaman nila ang mga kababuyang ginawa namin ni Liana ay umiwas na rin ang mga anak ko sa akin. Nung nakapagtapos ang panganay ko ay agad itong umalis ng bahay. Ang akin namang bunsong anak, Mama Mia, ay lumipat sa ibang lugar at dun piniling mag-aral. Dun sa lugar ng tiyahin niya na kapatid ng nanay nila. Naiwan kaming dalawa ng asawa ko sa bahay. Pero para po kaming hindi magkakilala. Hindi po kami parang mag-asawa, parang mag-housemates lang po, Mama Mia. Buti pa nga yung mga housemates sa PBB close pa sa isa't isa. Nagtatawanan, nag-uusap, kami ng asawa ko wala nang ganon, Mama Mia. Hanggang sa nasanay na lang ako na ganon ang aming usapan dalawa. Hanggang sa pati ang asawa ko, Mama Mia, ay nagkaroon na rin ng ibang lalaki. Alam ko dahil hindi naman niya piniling itago sa akin yon. Nung una, Mama Mia, akala ko nga ay ginagawa niya yon para makaganti sa akin. Minsan nga ay dinadala pa niya ang lalaki niya sa mismong bahay namin. Pero wala na akong sinasabi sa kanya. Hindi dahil sa nakukonsensya ako sa ginawa ko noon, kundi dahil talagang wala na akong nararamdaman sa asawa ko. Si Liana na po ang hinahanap-hanap ng katawan ko at ng puso ko. Pero alam kong hindi maaari. Alam kong hindi pwede. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga taon. 5 taon ang lumipas mula akong balita kay Liana. Wala kaming komunikasyon dalawa dahil pinili kong mag-iba ng cellphone number para hindi niya ako makontak, para maging maayos ang buhay niya. Hanggang isang araw, Mama Mia, inutusan po ako ng boss ko na pumunta sa isang bookstore at bumili ng libro para sa kanyang anak. At doon sa bookstore na yon, hindi ko aakalain na mamamasdan kong muli ang kanyang kagandahan. Walang iba, Mama Mia, kundi si Liana. Mas mature na siya, mas naging maganda, at mas elegante. At nung magtagpo ang aming mga mata, ay naroon pa rin ang apoy na una kong nakita nung magkatagpo kaming dalawa. Lumapit siya sa akin. "Kumusta, Ninong?" tanong niya. Malumanay ang tanong na yon. Buo ang boses niya at wala nang halong birong malikot gaya nung una. "Okay naman. Ikaw, kumusta?" tanong ko. "Eto, masaya, malaya." "May asawa ka na ba?" tanong ko ulit sa kanya. "Wala, Ninong. Ikaw?" Mama Mia, tumango lang ako. "Wala Naghiwalay din kami ng tita mo. Sumama kasi siya sa bago niyang lalaki." Ngumiti siya, Mama Mia. Siguro dahil may iniwan ka rin noon," sabi niya.
Hindi ko alam pero natuwa ako dun sa mga sinabi niya. Hindi natapos ang pagtatagpo namin doon. Agad na sumama sa akin sa bahay si Liana. Wala na rin kasi noon ang asawa ko sa bahay dahil gaya nga ng sabi ko ay sumama na rin siya sa kanyang bagong minamahal. At sa bahay na yon, nung makapasok kami ni Liana, ay muli naming binalikan ang aming naudlot na pagmamahalan. Muli pong may nangyari sa amin ni Liana. Mama Mia, napakasaya po ng puso ko nung muling magkadaupang palad kaming dalawa. Muli kong nahawakan ang balat niya. Muli kong nahalikan ang labi niya at muli kong nahaplos ang pisngi niya. Muling naging isa ang katawan namin sa isa't isa. At pagkatapos noon ay isang desisyon ang ginawa namin. Sa ngayon, Mama Mia, ay wala na kami sa mata ng pamilya niyang mapanghusga. Wala nang titulo na ninong at inaanak sa pagitan naming dalawa. Wala nang kasinungalingan. Wala nang bawal-bawal dahil mas pinili naming magsama at magpakalayo-layo sa lahat. Oo, Mama Mia, nagtanan po kami ni Liana. Inisip ko na wala na rin namang mawawala sa akin. Sumama na sa iba ang asawa ko. Ang mga anak ko naman ay may kanya-kanya ng buhay at hindi pa rin ako pinapatawad. Kaya panahon na siguro para pagbigyan ko naman ang puso ko. Pagbigyan ko naman ang apoy na patuloy pa rin naming nararamdaman ni Liana para sa isa't isa. Oo, Mama Mia. Nagsama na kaming dalawa. At sa gabi, habang yakap-yakap ko siya sa isang tahanang malayo sa aming nakaraan. Alam kong mali man ang pinagmulan namin. Ang pag-ibig naman na ito ay hindi na kailangang itago. Mama Mia, minsan ang bawal ay talagang sinasadyang magtagpo ng tadhana. At sa aming dalawa ni Liana, kahit bawal at kasalanan sa mata ng madla, ay handa naman kaming panindigan ito. Sa ngayon ay nagsasama kaming dalawa ni Liana. Wala pa rin kaming anak, Mama Mia. Gusto niyang magkaanak kami pero hindi ko alam kung ibibigay ko ba yun sa kanya. Kasi Mama Mia, kahit na pinanindigan namin ang kamaliang ito, ayoko naman na may ibang bata o taong magdurusa. Kapag may makaalam sa kung magkaano-ano ba talaga kaming dalawa. Sa mata ng mga tao sa lugar namin ngayon, ang buong akala nila ay mag-asawa kami ni Liana. Hindi nila alam ang aking nakaraan. Sa ngayon, Mama Mia, ay nire-respeto din ako ng mga kabaryo ko. Pero wala silang kaalam-alam tungkol sa pinagdaanan naming dalawa ni Liana. Tanging hangin lamang at mga puso lamang namin ang nakakaalam ng buong pangyayari. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Lubos na nagmamahal at handang ipaglaban si Liana, Mateo. Angkol! Angkol sa aming mga Bisaya yung tito. Nako naman, Ninong Mateo, bakit naman ganyan ang iyong mga pinaggagawa sa buhay mo? Well, anyways, wala akong karapatang husgahan ka. Hayaan ko na lang kung anong sasabihin ng iba tungkol sa kwento mo. Hindi naman ang hihingi ng opinion natin si Tito Mateo or si Ninong Mateo. Nakakakilabot na tawagin siyang Ninong. Anyways, hindi naman nang hihingi sa atin si Mateo ng kung anong opinion natin or kung anong masasabi natin sa kanya or kung anong dapat niyang gawin. Ang sa kanya lang siguro gusto niyang i-share ang kanilang nakaraan at ang kanilang pagmamahala ni Liana.
Anyways, hangad ko pa rin na maging maayos ang lahat sa inyong mga buhay. At kung ano man yon, kung ano mang makakabuti sa inyo, Diyos lang ang nakakaalam nun. Kaya siya na ang bahala sa inyo. Pero isa po sa ipagpapasalamat ko sa iyo, Kuya Mateo, kuya na lang. Kuya Mateo, dahil napili mong i-share ang inyong kwento dito sa ating programa kahit na kahindik-hindik naman talaga ang kwentong yan para sa iba, 'di ba? Maraming salamat dahil pinili mo ang programa natin para pag-sharean mo ng inyong kwento at na mayroon kang tiwala sa ating program. Yun talaga ang malaki kong pinagpapasalamat. Nako, thank you so much for your trust in sharing your controversial love story here with us. Sa mga naantig, kung ano mang emosyon ang naramdaman ninyo tungkol sa kwento ni Kuya Mateo, please do like and share this video. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para naman, 'di ba? Dadami tayo. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong na-update sa tuwing meron tayong kwento na inilalabas. Please po, tulungan nyo akong maka-reach ng ating goal na 100,000 subscriber by the end of this year. Hindi ko alam kung kaya natin yon. 100,000 subscribers. Ang laki nun. Like 26,000 subscribers pa ang kulang natin. Pero may tiwala naman ako na kakayanin natin to. Charot. And syempre dahil umabot kayo sa puntong ito ng ating kwento, naku naman, eto po ang talagang hindi natin pwedeng kalimutan. Ang mag-shoutout sa inyong lahat. Hello po. Maraming salamat sa mga umabot sa puntong ito ng kwento natin at syempre sa mga hindi nag-skip ng ads. Love you so much. Maraming salamat po. Hi, ako kay Eliza Nazareno. Tama po ba, Eliza Nazareno? Hello rin kay Princesita Meralies. Maraming salamat. Kay Virgie Flores, all the way from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Nora Barido Hamandre. Alam nyo, ang kati-kati ng ilong ko. Kanina nilagyan ko ng yung bang, parang, ano ba yun? Yung strip, para pantanggal ng kung anong blackheads o whiteheads. May mga natanggal naman, pero ang kati pa rin hanggang ngayon. Di po yan, kulangot o kung pasintabi po sa mga kumakain. Talagang makate sa labas. Ay naman ako kay Rubilin Cabello. Maraming salamat, Ma'am Rubilin, all the way from Hong Kong. Miss Toyo Queen daw. Bakit? Toyo yung inuulam mo? O may toyo ka? Ay din ako kay Lakwatcha 7760. Mr. Maharlika, maraming salamat sa iyong pagbisita dito sa channel natin. Hi din ako kay Kwapi K. Ayun. Hello kay Jenny V. Pinida. Maraming salamat. Hello din ako sa ating mga suki na all the way from Batangas. Maraming salamat sa inyo. Lady Grace, Merly Labong, Donna Frias, thank you very much. Hello din ako kay Annalie M2C. Maraming salamat, Annalie. Hello raw sa dalawa niyang pamangkin na si Laika Rana and Colleen Canoza na magbe-birthday. Nag-birthday na kasi advance itong recording natin. Nag-birthday nung June 8, nung Sunday. Ayan, happy birthday po. Sunday ba? Hindi, Saturday. Sunday. Oo, Sunday. Happy birthday. Hi, ako kay Christina Season, kay Jeboy Palaboy, all the way from SG. Maraming salamat. Sally Buma, Ma'am Margie Flores. Hi din ako kay Chazi Chai, Wisa Dioso. Maraming salamat. Aurora Entice or Entice, all the way from Romania na araw-araw na nakikinig sa atin. Hi, ako kay Fernando Caberte from Lanao del Norte. Hello, Sky Content, hindi ko alam hindi ko mabasa. Ay din ako kay Nancy Asperas. Maraming salamat sa iyong pagmamahal at pagkikinig. Hello din ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Thank you very much for dropping by. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Lalong-lalo na talaga doon sa mga nakasubscribe sa atin. Araw-araw tayong tinitignan kung may bago tayong upload. Araw-araw na nanonood at hindi nagsiskip ng ads kahit nakakairindi rin yung mga ads na yan.
Oo, kung medyo mahaba talaga yung ads kasi meron akong alam na umaabot talaga ng 58 minutes yung ads, pwede nyo namang i-skip pagkatapos ng mga 1 minute. Talagang ano. Anyways, maraming salamat po ulit sa inyong pagmamahal at pagsuporta nitong ating munting channel. Ay naway nagugustuhan nyo ang bagong format natin na hinuhuli na natin ang ating mga pa-shoutout. So, syempre, kung meron po kayong mga suggestions, open naman po tayo dito. 'Di ba? Atin naman yung pakikinggan dahil wala naman tayong ibang pag-i-improve na mangyayari sa ating channel kung hindi tayo makikinig sa inyong mga sasabihin. Maraming thank you po sa inyong lahat. Ako po si Mama Mia, ang inyong abang lingkod. Hanggang bukas pong muli. Paalam at mag-ingat po kayo lagi. Mwah, 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 mwah.